For the name of vlogging. For the name. Okay na ba? Ay! Okay na tayo dyan? Oo, pero patay yung ilaw mo. Ay, oo nga pala. Hello friends! Welcome to Ang Pakialamerang OFW. Walang script, Walang filter. just live. Oh my God! Episode number 3! 3. Happy New Year ulit, guys. And Yeah. bago tayo magsimula, magpapasalamat lang ako sa mga nanood ng gold vlog namin and the second episode ng ating podcast, which is ang ganda ng reception, ang ganda ng engagement, at ang ganda ng subscriber count. Yes! Perfect. Maraming salamat po sa Thank you inyong so much. lahat. Putok na putok naman yung pink ko dito na ano. Ikaw nga si Pomelo 1, Pomelo Melo 1. Video. Ang ganda ng topic natin for today's video. Mhm. Actually. For sa ating episode number 3, ang title ng ating podcast ay The Things They Don't Tell You About Working in Saudi Arabia. Yes. Ayan. Kasi alam mo bakit? Bakit? Sa Pilipinas, pag marinig nilang Saudi Arabia, giyera, mahigpit, malungkot, parang alam mo yung hindi ka level ng mga OFW yung mga nagtatrabaho sa UK, sa USA. Yes. Ganon. Parang low skilled. Kung, I don't know yan yung mga naririnig ko. At pag-uusapan din natin tonight, syempre, yung mga bagay na hindi namin alam going to Saudi Arabia bilang mga OFWs kasi hindi naman lahat natuturo sa PIDOS, no? Oh. Yung PIDOS, yung seminar na pinagdadaanan ng lahat ng aalis ng Pilipinas. Pre-departure Orientation seminar. Hindi mo kaya. May orientation na may seminar pa. Truth. Take, shoutout sa inyo dyan sa Pilipinas. Chares! Yes! Okay. Especially, ang makaka-relate dito yung mga first-timer. Kasi, pero yung mga matagal na katulad namin, kasi syempre madami na kaming na-realize at natutunan dito, no? Na sana natutunan namin or nalaman namin before. True. Yeah. Pero alam mo, feeling ko din makaka-relate din to, yung mga, feeling ko maraming magsisearch kasi maraming pupunta na Pilipinas sa Saudi Arabia. Maraming magsisearch. Ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa Saudi Arabia habang nagtatrabaho kayo? Expectations versus reality. Ang una nating pag-uusapan ay ang culture shock. Kwento mo naman, Chris, ano yung experience mo when you first landed sa Saudi? Oh my God, malala. Malala. Kasi 'di ba Manila girl ako Sabi lang, sa Manila ako nag-work. So, Ortigas, Alabang, so syempre buildings, perfect. 'Di ba? Pero ikukwento ko muna, habang pasakay ako ng eroplano, hinuhugot ako pabalik. Ay, bakit? Hindi, parang ang paa ko ayaw dumiretso. Okay. Pero nang dumiretso na ako, first stop ko is Oman. Dear, nakakita pa lang ako ng mga Africans, culture shock na ako. Culture shock na ako. And right after that, nang pumunta na ako, nang lumapag na talaga ako sa Saudi Arabia, sa border ng Saudi Arabia, from Bahrain to Saudi, oh my God. Dear, pinabababa yung mga maleta at minubuksan sa gitna ng daan. Doon. Kasi ano ka, no? By bus By from bus. Bahrain to Dammam. Yes, to Dammam. Okay, So, yes. doon, unang culture shock ko yun. Pangalawa, habang nag-report na ako, nagsisigawan. Malalakas ang boses sa opisina. Malalakas Saan? ang boses. Dito? Oo, dito. Okay. Normal lang kasi sa kanila. It's one thing that they don't tell you, no? Mm. Ang hindi dahil galit sila, hindi dahil masama sila, no? They're very friendly, pero yung way of talking talaga nila is very loud. And yung language kasi nila, meron silang way of speaking na very throaty, kaya akala mo sumisigaw at galit. Pero hindi sila galit. So bilang first-timer, ang feeling mo ngayon, kapag bagong masashock ka kasi parang sinisigawan ka, pero hindi talaga. So sa mga bagong dadating, when you experience that kind of language, don't think na galit sila or sinisigawan ka nila. Ganun lang talaga sila magsalita. Ako pa naman, takot ako sa sigawan. Nanginginig ako. Nanginginig talaga ako sa opisina. So, ayun, isa yan sa mga hindi inaasahan na parang, ay, bakit sila nagsisigawan? Ang ingay ng workplace. Sa totoo lang. Pero masaya. Okay, ganun lang talaga magsalita sila. Malakas lang talaga sila magsalita. Tapos, pangalawa is, akala ko talaga,
parang katulad sa mga Alabang and Ortigas na mga matataas ang buildings, nasa city ka, business center, hindi pala siya. Hindi lahat ganon. Meron naman na, meron ganon na nasa business center ka, pero usually ay yung environment ko kung saan ako nag-work is walang ganon, hindi siya ganon. Ako naman, yung experience ko, nung pagdating, nung unang alis, kasi syempre agency, no? Pagdating namin sa airport sa Pilipinas, bibigyan kayo ng t-shirt. Puti. Oo, puti. So, Okay. pare-pareho kayo ng Mm-mm. suot. So, kung 20 kayo na aalis, same company, same agency, susuot nyo yon. In-experience mo yan? Yes, oo. Sa akin Papunta ko hindi. dito. Walang ganun. Pumado ako ni naka-checkered ako na Hindi. long sleeve. Ako noon, binigyan kami ng t-shirt. Well, sinunod ko na lang, no? Sinunod ko na lang. Pero ang like you, parang gusto ko rin umatras. Grabe, no? Pero yung strength to move forward, yun yung magdi-distinguish sa alam mong OFW na magtatagal. Kasi yung strength na yon ng pag-alis, yun yung dala-dala mo. Grabe yun, totoo. Ang hirap. Ang hirap. Hinahata ka talaga pabalik na parang, ito na ba to? Totoo na ba to? Malay, baka last day ko na lang to sa Pilipinas. Baka bukas, di ba? Baka hindi na ako makakabalik Or sa Pilipinas. Ano kaya yung, pwede ka naman sa Pilipinas di ba? I mean, you're okay, ganon. Pero pinili mo na ibang bansa para sa pangarap, para sa pamilya, para sa sarili mo, for a better career, for a better future, kung may mga pamilya kayo, para sa mga anak, para sa mga nanay, tatay, ganon. So, yun talaga yun yung pinakamahirap sa lahat. Hirap talaga. Hindi nila sasabihin sa inyo, that's one thing they won't tell you. Siguro lahat naman ng OFW, no, ganun talaga ang feeling. Okay. Yung second naman na they don't tell you about working here is yung adjustment period. Okay. Matagal ka bang naka-adjust? Mabilis ka bang naka-adjust? Oh my God, nakalimutan ko na. Pero naka-adjust din naman agad ako. Agad? Agad naman ako, oo. Siguro mga after 2 weeks. Yung tipong hindi na ako nagugulat sa mga sigawan na malalakas ang boses. Tapos pagdating kasi sa work, aminin natin, mas madali talaga ang work dito compare sa work natin sa Philippines. For me sa akin magaan talaga. Magaan talaga ang work ko. So nakaka-adjust talaga ako. Na yun lang. Ikaw? In terms of adjustment, no, hindi nila sinabi sa amin, or hindi nila sasabihin sa inyo kung na hindi ka makakaipon. Oh, yeah. Sa first year mo ba, nakaipon ka? Oh, yeah. Oo, hindi ko naisip yan na part pala ng adjustment yan. Hindi. Di ba? After 4 years pa ako nakaipon. As in, wala. To a lot of OFWs, no? Na siguro yung first year, second year, bayad utang, lahat padala, walang matitira para sa sarili mo. Mapalad yung iba na hindi breadwinner, na hindi kailangan nagpadala. So, okay lang yon. Siguro makakaipon sila. Pero para sa karamihan na OFW, yung adjustment sa pag-iipon, hindi, wag asahan yon na hindi talaga kayo makakaipon. Ako after 4 years pa bago ako ang tagal. nakapag-ipon. After 4 years pa talaga. Seriously. Oo. Kaya takot din ako magbakasyon eh. Kasi adjustment na naman yan eh. Sa totoo lang. Pero, sumaba ka ba agad sa trabaho nung nang after ko nung pagdating ko? Oo. Yes, sabak agad ako. Training lang. 1 day sleep lang, tapos work agad. Yon. Work agad. Another, walang pahinga wala. Pagdating mo, actually, ang start ng pay mo, I'm not sure, this works dun sa mga companies na pinagtrabahuhan ko. Pag sakay mo pa lang ng aeroplano, bayad ka na ng company eh. Yun na yung start ng payment mo. So, pagdating mo dito, maswerte ka kung dadating ka ng gabi at makakatulog ka. Pag kinabukasan, ire-report ka na. Yes. At kapag may availability ng schedule, kukuhanan ka ng dugo for your ikama, tama? Yes, exactly. Yan yung nangyari sa akin. Pinatulog lang ako, and then after lunch, alauna, pinareport agad ako. Medical na agad, tapos for ikama, at sabak na agad yon.
nobody can Mm-mm. prepare you for the culture shock. No, yung Totoo. experience mo lang talaga pagdating mo dito, Totoo. yun talaga. Mm-mm. And I think it's normal kasi bagong kultura, bagong adjustment. Mm-mm. Mapunta naman tayo Sa sa init. Dear, pero ako sorry mas gusto ko yung mainit sa mainit dito, pero hindi yung kasing init sa Pilipinas. For me for me, ang init sa Pilipinas, mapdi dito humid lang, pero mainit talaga dito. Ayan, ang Mainit ganda na talaga siya. experience po niya ha. Oo. Kasi hindi siya naiinitan. Hindi ko alam kung bakit. Okay. Pero yung init po dito, iba. Sa bagay, Iba. lapot. Imagine niyo po na ang gobyerno ay napakabait. Kapag summer, ang working hours po ng mga street sweeper, cleaners, at yung mga naka-expose sa sun, construction workers sa mga sites, tumitigil po sila from, I think, 12? 12. Alam ko to sa amin kasi may mga construction kami. 12 noon hanggang hapon. Tigil po sila ng work. Kasi sobrang init po. Yung init dito is, Lalo na is kung, an experience. lalo na kung mga August, no? It's Tama a ba? tourist July? attraction. July, August, no? Yan yung Oo, pinakamainit. June, July, August. Yan Summer. talaga. Di uso ang lakad culture dito kapag summer. Kasi, Lapot. sobrang init. Although magandang transportation system nila, well, ang options mo lang naman is bus. At saka rideshare, no? Uber, true. Careem. So, yon. Hindi ko in-expect na ganun kainit. Yung first time ko. Nang pumunta kasi ako dito, Feb. Malamig. Malamig. Magte-10 years na ako sa 16. This year, February 16, magte-10 years na ako. So, nung pumunta ako dito, February, so malamig talaga siya. So, hindi ko na-experience. So, naka-adjust tuloy ako sa init. Tapos, hindi naman talaga kami yung tipong pag pumupunta sa office is malayo. Kaya hindi ko nararamdaman yung init. Pero, tama ka, mainit talaga. Pero for me kasi, ang init sa Pilipinas at init dito, magkaiba talaga. Nahabdian ako sa Pilipinas, wow. Ang arte! Ganun talaga. Napansin mo rin ba dito na parang ang layo? Everything is malayo. Ay. Pero, oh my God! Gusto mo ba ikwento ko? Sige, go. Alam mo ba, na tuwing Saturday, namamalengke ako. Tapos, okay. first month ko pa nun First month ko pa nun dito. Or first week, sabihin natin first week, malengke ako. Sa Pilipinas, may tricycle. Kahit palabas lang ng subdivision, kahit 30 minutes na lakad lang yan, may tricycle. Babilihan agad. Hindi dito, maglalakad ka ng 30 minutes. Hindi ako nagta-taxi. Walang sasakyan yung company namin pinoprovide. Pwede ka mag-taxi. Paano ako magta-taxi kung hindi ako marunong mag-Arabic? Diba? Hindi ko alam kung saan ang lugar. Ang layo lahat. Ang layo lahat. Kaya pag sinabi nilang malapit, yung malapit pala na yung sinasabi nila is kapag nakasasakyan ka. Yung directions na sinasabi nila sa'yo is assuming na may sasakyan ka. So, dyan lang yan, 5 minutes. 5 minutes pero hindi pala. Dapat mahalaga po yung sasakyan dito. Isa din yan sa mga culture shock ko Oo. Yung bumibili ako ng water. Oo. Sa Pilipinas, never ako nagbitbit ng galon Yung 5 gallon. Yung 5 gallon. Oo. Dito, nagbibitbit ako at nilalagay ko dito. Pati gasol. Yung gasol, tinutulak-tulak namin yun. Kaya ayoko ng gasol Kasi lahat malayo talaga. Kasi ayoko bumili ng gasol na napakabigat. Noon wala naman pa akong sasakyan. True. Kaya ang bigat. True. Kaya kung ang mga, mostly sa mga Pilipino dito, especially kung nasa malalayo talaga, second industrial, pupunta yan sila kung makikita natin sa mga Romania Mall, may mga bus, ang company bus nila, at namimili sila ng sangkatutak. Weekly may company bus sila na sasakay ka doon, tapos dadalhin ka nila sa market day ang tawag nila kapag day off. So, bibilin mo na lahat kasi after nun, babalik na naman kayo sa camp, wala na naman kayong time, So, bibilhin na lahat. Next week na naman sila pupunta or the other week na naman. Anyways, so malayo sa lahat. Malayo Mahirap. talaga. Although okay naman yung transportation nila, pero kasi may mga area na hindi nadadaanan ng mga bus. At bago ka makapunta sa mga bus station nila, malayo talaga ang lalakarin. Oh my God, I remember those days. Kapag mainit, kapag winter, okay lang. Like
let's start like October, November, Mm, December, mm, January, mm. February, March. Mga Ayan. ganito. Yan. Masarap Okay, mag-walk. walk. Okay. Pero pag nag-start na pumutok yung init, Ay, lapot. Dumako naman tayo sa another adjustment or kung nakapag-adjust ka na din ba talaga sa kanilang sa language barrier. Pag-usapan natin yung language. Kasi ibang-iba talaga, dear. Ibang-iba talaga ang salita nila. oo. Ibang-iba talaga. Unlike sa mga Di ba pag nagpipidos, titry nilang ilagay doon kung ano yung mga words na syokran, afwan, tapos yes. pagbibilang. Ako, I have to be honest, up Mm. until now, hindi ko perfect ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ako naman, yun ang una kong natutunan, Mm. numbers. Mahina ako sa Arabic. Kahit 10 years na ako dito, mahina ako sa Arabic. Kaya, silang nag-a-adjust sa akin talaga. Charis! Sa akin kasi, natutunan ko talaga siya. Mm. Kailangan kong matutunan. Gusto ko rin Mm. na matutunan para pag may makasalamuha ka, True. conversion starter din siya. I'm sure matututunan nyo kahit papaano. Mm. Mapipilitan kayong matutunan kahit ayaw nyo. Pa isa-isa pa konti-konti, Mm. matututunan nyo. Kasi yung language barrier, hindi na siya magiging barrier. Lalo na pag galit na galit ka na, nasasabi mo na lahat ng Arabic. Kahit mali-mali. Gusto ko din matutunan kasi hirap na Pero talaga alam mo ako. yung mga numbers. Number sa, oo, kasi Yung 1, 2, 3, 4. Oo, alam Okay, ko yun. Alam ko yun. Marunong ako magbasa ng Arabic na numbers. Pag magsalita lang talaga, hindi talaga. Pero alam mo naman yung mga basic. Oo, syukran. Afwan ako. Yashada ako. Charis! Ako means brother. Dito mag-a-adjust ka din sa English ng ibang mga lahi. Kaya yung English mo rin sometimes, maka-question mo na yung sarili mo kung tama pa ba ako mag-English or mag-a-adjust ba ako sa maling English para maintindihan nila. Kasi pag tamang grammar yung ginamit mo, hindi nila maiintindihan. Hindi nila maintindihan. Dapat ibaku-baku mo talaga siya for today's video. Pero alam mo, napansin mo, ako simula na nagtrabaho ako dito sa Saudi, ang tahimik ng buhay ko. Yeah, it's one thing that they don't tell you. This is part good and part bad. Kasi, yes, tama. Pag dumating ka dito, parang biglang makakalma at matatahimik yung buhay mo. And that says a lot of the stress that comes from people in the Philippines. Yung parang nag-isa ka, biglang tumahimik. Tahimik talaga kasi tahimik ang birthday mo, tahimik ang Pasko mo, tahimik ang bagong taon mo, walang fiesta, walang karaoke, walang kapitbahay na kumakatok, walang nangungutang. Well, pwedeng mag-text na lang ng Gcash. Pero parang tahimik. Tahimik ka. Ikaw lang, sarili mo lang. Pero malungkot. Yes. Yung katahimikan mo, ang kapalit ay kalungkutan. True. Lalo na pag mga Pasko. Oo, kalmado ka nga. Tahimik ka, hindi katulad ng parang nararatel ka sa Pilipinas kasi nararatel, traffic and everything. Stress ka kahit sabi mo Pasko. Pero dito, yun na nga, Paskong Pasko sa Pilipinas, December na December para sa ating mga Pilipino, tahimik pero malungkot. Yes. Malungkot talaga siya. Ang sabi ko nga, di ba, hindi ako na homesick, pero Christmas blues. Alam mo yan, di ba? Kaya may Christmas blues akong nararamdaman, pero homesick, wala. Ikaw, nalulungkot ka ba pag tahimik? Parang introvert ka na. Hindi ka nalulungkot. Hindi ako nalulungkot. Well, siguro lately na lang, hindi ako nalulungkot pag birthday ko. Kasi hindi naman ako ma-celebrate ng birthday. Ako din, hindi ako malungkot pag birthday ko. Hindi rin ako, alam ko na normal ang Pasko dito ay normal na araw. Ang bagong taon ay normal na araw. Actually, tahimik nga kasi kahit news nga, hindi na kami nakakapanood. Maingay pa nga yung TV Patrol Kaya ako ay stay away from social media kapag Pasko, bagong taon, or pag may mga gathering kahit nga undas, ayoko makita. Dapat pala yan na din ang gawin ko. I stay away from social media para hindi ako nakakakita ng Kasi lahat sila, di ba, from my family to yours. True. Di ba, lahat ganon. Tapos nakikita mo yung mga handaan nila. Deadma.
diba? May lechon. Eh, wala naman lechon dito. Charis. Pero, Mhm. malalaki ang portion ng mga pagkain dito. Yes! Diba? So let's talk about Arabic food. Food in Saudi Arabia. Kamusta naman? Oo, sobrang, yung portions po dito ay Oo. well, hindi naman napakala, pero compared sa atin, Oo. like yung national dish nila na kabsa, Mm-mm. pag umorder ka ng isa, ang kanin, ang dami. Alam nyo, malalaman nyo yan pag mapapanood ninyo ang vlog namin na 100 Yes. Riyals Challenge. Yes, Meron meron po kami kaming Saudi Food doon. Challenge. Saudi Food Abangan Challenge. nyo po yun. Yeah. Makikita nyo yung food. Mura lang. Hindi naman sa mura, pero mura talaga ang pagkain compare sa Philippines, di ba? Ay, Oo. Mm-mm. Walang conversion ha, kasi Oo. ang kinikita mo naman dito reals, Mm-mm. Pilipinas iba. Mm-mm. Somehow mura. Kasi makikita mo sa portion pa lang eh. Yes. Sa portion pa lang, dear, ng fried Hindi chicken kasi nila. hindi kasi sila matipid sa serving. Hindi rin sila matipid sa tissue. Totoo. Sa ketchup, hindi din. Hindi rin. Even sa mayonnaise, hindi Sa din. french fries, hindi True. rin. Hindi na nga nila tinitimbang eh. Ganun lang sila lang Oo, ganun, di ba? true. So, very generous po ang Saudi Arabia. I think it goes sa kultura nila. Very generous and very hospitable like Filipinos. And gustong-gusto talaga nila. Actually, mahal nila ang Pilipino, no? Mm-mm. Oo, pag binabati sila, mahal. Kaya kayo, kung sa mga, kung may manonood man dito ha, na sa Pilipinas, kung may makasalubong kayo ng mga Arabo or feeling nyo, Saudi sila and everything, batiin nyo sila, gustong-gusto nila yan. Kasi, Yes, pagbalik oo. nila yan dito sa bansa nila, ikukwento nila yan, uy, alam mo ba na binati kami ng kababayan mo and everything, very friendly pala kayo, ganon. Right? Saka ang number one na gusto talaga ng bansang ito sa mga Pilipino ay ang pagiging malinis. Known tayo for being clean. Kaya maganda ang reputasyon ng mga Pilipino sa pagiging malinis, pagiging mabango sa katawan, sa bahay, sa opisina. Ang next na hindi nila sasabihin sa iyo at magugulat ka na lang pagdating dito ay ang safety shock. Safety shock? Yeah, safety shock. Ano yung safety shock? Yung masa-shock ka kasi mafe-feel mo na very safe ka. Oh. Like, this is one of the countries where you can walk at night Ay, true. na hindi naman 100%, no? Pero compared sa Pilipinas, hindi siguro. na abutin ka lang ang alas 9 ng gabi, May ice pick na agad takot ka na sumakay ng jeep or maglakad dyan or True. kailangan may susundo na sa'yo sa kanto kasi nakakatakot na maglakad. Dito hindi. Police visibility is very high. Ang police dito ay very friendly. Ang iba kasi, ang notion is nakakatakot, barumbado, ganyan. True. Hindi. Naligaw ka, may tutulong sa'yo. And because this is a country where they stay up late, they sleep late, so kapag Gising maglakad ka ng hindi ka matatakot, Oo. hindi ka worried, wala kang pangamba. Maraming gising, maraming Oo. bukas na establishmento. Sa At totoo lang. saka naalala ko lang before kasi nung nag-park kami, tapos lumubog yung gulong ng kotse sa buhangin kasi nag-park kami sa may buhangin. Okay. Lumubog yung gulong. It didn't take for a long time para may lumapit sa amin at tulungan kami na Hindi kami humingi ng tulong ha. Nag-start lang kami magdukal, Oo. magbungkal. Okay. Nakita nila, siguro, kasi normal, buhangin Oo, no? yes. So, alam nila yung gagawin. Oo. Siguro itong dalawang Pilipinong to tatanga-tanga, hindi alam kung anong gagawin. Okay. So, halika tulungan natin sila. Maraming tumulong. Oo, ang dami. 4 agad sila. So, very generous, very helpful, very hospitable. Tapos ano pa yan sila, yung mga kasamahan ko sa na mga ka-office mate ko na mga Saudi, ipagduduldulan talaga nila yung mga dates na dala nila araw-araw, mga peanuts, kumuha ka lang. Kahit konti lang, kahit busog ka, yung tipong hindi nila tatanggapin na, okay lang ako, hindi, kumuha ka. Oo, dito Ganun talaga yan. sharing is a way of life. True. Oo. Kasi makikita nyo sa portions ng food. Kaya din ang portions ng food nila malalaki. Oo. Kasi everything is for sharing. Oo. Kapag
Exactly. Kahit anong dala nila, isi-share nila. Kahit Yeah. ano. Kahit money. Kahit tea. Oo. Kahit tea. Yes. Yes, Oo. isi-share nila. Magbibigay sila. Yung mga Arabic coffee nila, nagdadala Mm-mm. sila ng thermos. Mm-mm. Para sa lahat yun, pupunta Oo. sila, iikot sila. May maliit yan Oo. silang cup. Oo, ganun. Magbubuo sila. Parang everyday kasi sa kanila, lalo ng mga Saudi, parang feeling na everyday niya pag marami silang kasama sa loob ng silid, party. Feeling nila kahit nag-work kami feeling nila party. Ganon yun. Wala, mabait lang talaga sila and very generous. Yun lang yung masasabi ko And sa kanila. also, again, this is a very safe country. As long as sumusunod ka sa batas, wala kang ginagawang masama na nasa batas nila, you will be fine. So, bawal ang pasaway. Bawal ang pasaway talaga. Oh my God, pasaway ako before. Bakit? Kasi nagsushorts ako Although hindi naman bawal na ngayon na. Ako noon kasi, naabutan ko yung, hindi ko kasi alam na ganun ka-strict kapag Ramadan. Okay. Like, ilang beses. Nag-shorts ka? Hindi Okay. siya shorts. May mga office mates ako na tumayo sa harap ng building, tapos nanigarilyo. Oo, and that was a long time ago. So, hindi Oh my namin alam kasi mga God. baguhan kami. Oo. Although, actually, grounds for deportation yun, Oo. Kasi ganun kahigpit. Hindi ko alam na ganun kahigpit. Oh my God. So, doon ko talaga na-realize na ang holy month of Ramadan ay talagang dapat igalang. Bawal manigarilyo sa public, bawal kumain, Yes. uminom. Yes. Alam mo ngayon, medyo ano na nga sila kasi sa opisina, May... yung mga colleagues na Muslims, sabi, no, it's okay. Yes, exactly. You can because you're not fasting. We are fasting so we can't. Pero kasi, mga kabayan, no, pag alam nyo na naman na Ramadan, Oo. Kahit sabihin nilang okay lang, respetuhin natin. adjust tayo. Kasi, wag na tayong uminom sa harap nila. Yes. Wag na tayong kumain. Hanap tayo. Adjust natin yung break natin. If kung wala, kasi late naman silang pumapasok, di ba? So, kain na tayo madami. Pagdating ng mga brothers na nagfa-fast, stop muna. Or kung iinom kayo, punta kayo CR. Oo. Ako, never talaga akong umiinom ng water and kumakain. Never. Adjust Oo, talaga. adjust din ako, never talaga. Kahit sinasabi na ni... It's okay. Oo, it's okay, kumain ka. No, Baba, I'm fasting also. It's a Ramadan. Respect. Yes. Respect because that's their holy month. Oo. And nandito kayo sa bansa True. nila. Exactly. So, wag pasaway. Wag pasaway. Mga kabayan din. Ang daming pasaway ng mga kabayan. Hindi lang sa fasting about Ramadan, dear. Diyos ko, may mga nagchuchubebang pa. Gumagala, nakachub. Nalaman lang nila na pwede nang hindi na mag-abaya ang mga hindi naman Muslim or pwede hindi na mag-abaya. Mga kabayan talaga ang number one ng mga TikToker nating kabayan. Sa totoo lang. No offense. Charets. Let us all remember, no, na kahit medyo maluwag na yung bansa, hindi ito ticket para gawin yung gusto nyong gawin. So, we still have to respect. Ngayon, napakadami na ring opportunities, no? Pero ngayon kasi, mas maluwag na, mas madaming opportunities na kapag gusto mong lumipat sa ibang trabaho, makaka-move ka. Tsaka before, ang mga kababayan nating babae, bahay lang talaga sila. Di ba, DH? Ngayon may mga cleaner na sa hospital. Yes. Di ba? May mga waitress. May mga food attendants. Marami na talaga. Housekeeper sa hotels. Oo, marami And na. even sa mga opisina. Siyempre, alam mo na, mga nurses natin. Forever naman yan. Pero marami na din. Hindi lang porket na magsa-Saudi kang opportunity mo is sa loob ka ng bahay. Hindi, marami pa. Marami na talagang Actually, work. ngayon nga may nakita ako na pwede na mag-open ng mga businesses. Ang mga residents. Pwede na rin bumili ng properties. Ay, talaga ba? Oo, may mga gano'n na silang ini-implement ngayon. Pero never kitang natanong dito. Na-homesick ka ba? Oo. Ever? Oo, naho-homesick naman ako. Hanggang ngayon? Oo. Bakit kaya ako hindi? Or baka hindi ko lang hindi mo lang na-distinguish na homesick siya? Oo, hindi mo na-focus yung energy mo doon. Pero I'm sure dumadaan ka sa gano'n. Na hindi mo lang siya na label as homesickness. Baka. Pero ako kasi, alam ko when I
when I'm homesick, I Oo. miss my family. Actually, pag birthday ng mom ko, which is Valentine's Day, doon talaga yung height. So, yun, homesickness is real. Walang amount of orientation na makakapag-prepare sa'yo sa homesickness. Pero ako nung dumating ako dito, never ko naramdaman yung tipong miss na miss ko. Never. Siguro dahil pinocus ko talaga ang self ko na kailangan kong mag-work para matapos na ang 2 years. Sabi ko nga 2 years lang eh. At mapalad tayo ngayon kasi nga, technology, social Oo. media, Oo. tawag dito. Nakikita mo na eh. Oo, naalala ko dati si mama sumusulat pa, tapos voice tape pa. Ang Mm-mm. tagal bago dumating. At Ayun. ito, Mm. bago tayo magtapos, Ano yan? walang magsasabi sa inyo na pwede kayong makakilala ng taong mamahalin nyo dito. Okay. Walang magsasabi sa inyo na, ay, pwede pala akong makamit ng someone dito. At yung taong yon na akala nyo mamahalin kayo, ay yun din palang mananakit sa inyo. So, no one can be prepared. Walang magsasabi sa inyo na, if that time comes sa buhay nyo as an OFW, sige, kung nag-enjoy kayo, fine. At kung masaktan kayo, edi charge to experience. Oo, charge to experience. Babalikan natin yung podcast number 1. Don't ignore red flags. True. Wala nang second chances. Piliin ang sarili. True. Yun lang. Pero kasi, it's part of being an OFW. Napakarami nating kabayan na nakamit dito. And you know the story. Huwag na lang natin Oo. specify kasi baka maraming ma-offend. So, dapat handa lang kayo sa control your emotions, guard your heart. Oo. Yeah. Alamin niyo muna lahat ang background bago kayo magtiwala. Charis! Pero alam mo, if naging OFW ka talaga, Zars, you discover a new version of yourself. Yung tipong alam mo yung, gosh, akala ko hindi ko kaya. Kaya ko pala. Yes. Kaya nga nasabi ko kanina, di ba, na akala ko hanggang 2 years lang ako. Pero dear, ngayong taon, ngayong month, next month, February, magti-10 years na ako. Who would have thought, di ba? So, alam mo yun, na parang, gosh, kaya pala. Kaya pala. Madidiscover mo din talaga kung saan talaga yung capacity mo eh. Na matibay pala ako. Tayo mga OFW, matibay tayo. Yun. Matibay tayo. Yun yung sinasabi ko nung sa beginning. Yung strength na hindi ka nag-back out. Yung strength na dala mo, na sumakay ng eroplano, nag-land dito, at nagpatuloy ka, move forward. Hala, akala mo 1 year, 2 years, na-finish na yung contract mo, magre-renew ka na pala ng ikama, magbabakasyon ka, babalik ka na ulit. Yun yung strength na dala mo, at hindi mo alam, unti-unting palakas ka ng palakas, natututunan mo na yung lengguwahe, natututunan mo na yung buhay dito, natututunan mo na kung paano magpanggap magtrabaho, charing. Natututunan mo na makisalamuha sa lahat, no? Ma-embrace mo na yung Saudi Arabia as it is. Matututunan mo na parang ayaw mo nang bumalik ng Pilipinas. Charis, totoo yan. Yes. Kasi mahal na mahal ko ang Saudi Arabia. Yeah, we love Saudi Arabia. Iba ang Saudi Arabia. Saudi Arabia has been a very, very good host to a lot of Filipinos. Yeah. Gawin mo yung tama para sa sayo, para sa pangarap mo. Sumunod ka sa batas. Respetuhin ang culture nila. Yes. Napakaganda ng opportunity na ibibigay sa'yo ng Saudi Arabia. So, ang message namin sa mga nakakanood nito, manonood in the future, sa mga makakakita nitong podcast, no? Kung nandito ka pa at nanonood at napagtagumpayan mo ang pagstay dito sa Saudi Arabia, survivor ka. Yes. Tandaan mo, OFW ka, bawal ka maging mahina. Piliin ang sarili again and again and again. So I guess,
pwede na tayo mag-wrap up sa episode 3 natin for today's video. And bago namin patay ng camera ito, maraming salamat po sa Thank patuloy na sumusuporta sa amin, sa patuloy na nanonood sa amin, sa patuloy na nag-share ng video namin. Kung hindi nyo pa na-share, pa-share naman ako. And maraming salamat sa mga subscribers namin. Going to 300 na tayo subscribers. Hindi ko na Yes, pa 300 na tayo. So, Yes. di ba, per episode, na-reach natin yung 100, di ba? So, ano lang yung baby step, pero eventually, marami na tayong mai-engage about dito sa ating mga talak-talak. Opo. Ang pakialamerang OFW po ay ginawa para mag-build ng community. Hindi lang po mag-start tayo dito sa Saudi Arabia, pero we want this to be a movement ng mga OFW sa buong mundo. This is our goal. Kaya madami pa pong chikahan, madami pa po tayong pakikialaman. If you can share, like, and subscribe, maraming salamat po. True. Yeah. So again, this is Ang Pakialamerang OFW. Walang script, Walang filter, just life. Bye!